Kabanata 141. Iniwasan ni Lance ang pagmamatsyag sa daan, pumili ng madilim na sulok upang lakarin, at hindi nagtagal ay malayo na siya mula sa floating pond park. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Lance sa bahay ni Ken. Pumasok si Lance sa silid ng hindi napansin. Young Master. Nang makita ni Adan si Lance na bumalik, siya ay abala sa pagsigaw. Siya! Tumahimik si Lance, pagkatapos ay sinabihan si Adan na bumalik sa kanyang silid. Nagpalit si Lance ng kanyang pijama at bumaba sa sala, kung saan nanunood pa rin ng TV si Ken. Tito Ken? Alauna na, nanunood pa. Tuwang-tuwang sabi ni Ken, Lance, napanood mo ba ito o hindi? Napakaganda nito napakaganda na hindi ko mailarawan ng salita. Naku, Tito Ken, ganoon na ba kalaki? Huwag magpalaki, ang Dark Warrior ay talagang isang malakas na tao, ang Captain Shu na iyon, ay napakalakas din, ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang hakbang na mas mahina kaysa sa Dark Warrior, at sa huli, tila hinayaan niya ang One. Talunin ng Dark Warrior escape. Ang eksena kung saan nag-away ang Dark Warrior at Captain Shu sa tubig ay napakalayo para makita ang anuman dahil sa live na broadcast view, kung hindi, ito ay magiging lubhang kapana-panambik. Sabi ni Kent na may hindi nasisiyahang intensyon. Tito Kent, matulog ka ng maaga. Humikab si Lance at bumalik sa kanyang silid para matulog. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. At si Sally Brown ay natulog na, hindi siya magaling, hindi siya mapuyat. 2:00 ng madaling araw, isang taunang Dark Warrior ang tumakbo palayo ng walang bakas, si Miss Elsa Shu din ay kailangang umuwi muna, sobrang bigo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tanggalin ang sword hilt na nakakabit sa iyong baywang, at sa isang iglap, ang iyong pantalon ay nadulas, maging ang iyong panty. Pagtingin sa ibaba, ang shrink band ng panty ay naputol na rin at nagkaroon na. Walang pagkalastiko. Umuungol sa galit si Miss Elsa Shu, mula noong bata pa siya, sa unang pagkakataon na siya ay sobrang hinamak at pinutol ang kanyang panty. Mabilis na nakatulog si Lance, tila sa isang iglap, bumalik mula sa isang taunang estado ng Dark Warrior sa Lance. Kinabukasan, ang London City News, ay labis na nagpahayag ng nangyari kagabi, at maging ang foreign news media, ay nagulat din ng ilan dito. Kumain ng almusal si Lance at malayang pinaandar ang kanyang BMW, na nagmaneho sa babae papunta sa klase. Napanood mo ba ang live na broadcast kagabi? Tanong ni Sally. Pinanood ko saglit tapos pinatay ko nung na-realize kong wala nang makikita mamaya. Narinig ko ito ay kahanga-hanga. Natigilan si Lance, nakakamangha, sa tingin mo ay kasing linaw ng panonood ng pelikula, ngunit ito ay ilang mga snake shot lang. Bueno, ang isang natalo na si Dark Warrior ay talagang isang magalang na tao na may malaking lakas, narinig ko na kahit si Miss Elsa Shaw ay natalo niya. Hahaha, Miss, estudyante tayo? Ano ang kinalaman nito sa atin? Pag-aralan mo lang yan, wag mo masyadong pansinin. Tumango si Sally Brown. Hindi gusto ni Lance ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at masyadong nagsasalita tungkol sa isang pagkatalo. Cherry, isa kang asong babae. Pak! Nang pumasok si Lance sa gate ng paaralan, nagkataon lamang siyang nakakita ng isang batang lalaki na binubugbog ang isang babae sa di kalayuan, at sa hindi malamang dahilan, ang batang lalaki ay mukhang walang pinag-aralan. Wow! Binugbog at napasigaw ang batang babae, hinawakan siya ng batang lalaki sa kanyang buhok hanggang sa susunod na hanay ng mga bisikleta, nagkakalampag. Isang hanay ng mga bisikleta ang natamba, ngunit hindi tumigil ang batang lalaki, at patuloy na sumugod hanggang sa ang ulo ng babae at sipa sa abot ng kanyang makakaya, ginagawa ito ng napakabagsik. Sobra. Nakita ni Sally Brown ang sitwasyon ng galit na galit. Gayunpaman, nang makita ni Sally Brown na walang balak umakyat si Lance upang iligtas siya, hindi niya maiwasang sumimangot, ano ka pa nakatayo dyan, bakit hindi ka umakyat para iligtas ang babaeng iyon? Sabi ni Lance, Miss, it's not my business .
Ikaw ay isang bisyo na binata, at wala kang pakialam sa isang taong nambugbog sa isang tao sa iyong harapan. Nag-aalala si Sally Brown, lumingon ang kanyang ulo at muling tumingin sa malayo, ang lalaki pagkatapos sipin ang ulo ng babae, at sinipa ang ibabang tiyan ng babae. Lower abdomen kaya wildly kick, ang matris ay madaling makapinsala, hinaharap kawalan ay hindi imposible. Si Sally ay sabik na umiyak, na para bang tinamaan siya nito. Lance, utos ko sa iyo, umakyat ka at alagaan mo ang hamak na iyon. Napabuntong hininga si Sally Brown. Miss, hindi mo ba lagi na lang naisip na masama ako, paano kung sinaktan ko siya ng sobra at napahamak? Ibilang mo ako sa laban sa pagkakataong ito. Nag-aalalang sabi ni Sally. Sige, mabastos ako. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod si Lance sa malayong bahagi. Nanlalaban pa rin ang bata at ngayon ay namumulot ng walis para hampasin ang batang babae na bumagsak sa lupa. Sumugod si Lance at hinawakan ang walis ng bata, hahampasin na sana ng lalaki ang walis, ngunit bigla niyang napansin na napaatras siya at tumangala. Sinabi ni Lance, kahit anong dahilan, binubugbog mo ang isang babae ng napakarahas, kahit ako, ang unang evil, ay hindi makayanan. Pagkatapos sabihin iyon, sinipan ni Lance ang batang iyon sa mga bola. Ah! Napasigaw ang lalaki nang muling sinipa siya ni Lance sa dibdib, at sa pag-urong, lumipad ang marahas na lalaki at nahulog 10 metro ang layo. Hindi ginamit ni Lance ang kanyang mga kamay dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay, kaya sinipa niya ito ng 2 beses, ngunit syempre, ang kanyang 2 sipa ay hindi ang karaniwang 2 sipa. Tiningnan ni Lance ang bagbog at nanginginig na batang babae sa lupa at nagtanong, ayos ka lang ba? Itinaas ng dalaga ang kanyang ulo para tingnan si Lance, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata na puno ng pasasalamat, syempre kilala rin niya si Lance. Ang sikat na First Evil Gang, dati ay kinasusuklaman niya si Lance, itong mga masasamang gang, ngunit hindi niya inaasahan iyon. Ang masamang gang na ito ang nagligtas sa kanya ngayon, ito ang nagpaisip sa kanya na ang unang Evil Gang ay hindi kasing sama ng sinabi ng lahat. Ano ang iyong pangalan? Lance Evil Gang, ang pangalan ko ay Cherry. Lance Evil Gang. Oh, iyan ay isang kawili-wiling pangalan. Hindi man lang alam ni Lance na tinawag siyang Lance Evil Gang ng pribado ng mga tao. Sino yung batang bumugbog sa'yo? Bo-J Lee. Tumalikod si Lance at lumakad palayo nang hindi na nagtanong pa, kung mukhang masyadong nag-aalala siya, hindi siya aayon sa kanyang katayuan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Sally Brown, Lance, halika rito dali. Nang tumingin si Lance, si Sally Brown ay nakatayo sa takot sa harap ni Bo-J Lee, habang ang batang tinatawag na Bo-J Lee ay nahulog sa lupa at hindi gumagalaw. Sabi ni Lance, Miss, grabe, patay na siya. Ano? Sigaw ni Sally Brown. Miss, hiniling mo sa akin na patulan ito, wala itong kinalaman sa akin. Si Lance ay abala sa pag-iwas sa relasyon. Ikaw. Bamantong hininga si Sally Brown at itinuro si Lance, hindi inaasahan na papatayin ni Lance ang isang tao at agad na tinalikuran ang responsibilidad. Walang magaan o mabigat na kamay sa kamay ko, hindi naman martial arts practitioner ang marahas na lalaking ito, paano niya matitiis ang sipa ko, kung ang mga estudyanteng iyon ang nag-practice ng martial arts, hindi siguro patay. Umungol si Sally Brown, Lance, hindi ka pa rin tao, hindi ka pa rin kinakabahan kapag patay na ang mga tao. 142. Ano bang kinakabahan ako, sabi mo sa sarili mo nagbibilang ka diba? Ikaw. Nanlumos si Sally Brown at malapit na siyang umiyak. Hinayaan kitang lumaban, ngunit hindi ka makakapatay ng kahit sino, ano ngayon? Si Sally Brown ay balisang parang langgam sa mainit na kawali. Sabi ni Lance, okay lang, dapat kayanin ng tatay mo. Kasalanan mo ang lahat. Natarante si Sally Brown at inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Tumawa si Lance, sige, ginugulo lang kita, paano ako magiging irresponsible? Hindi siya patay, nahimatay lang siya. Sinadya mong magalit sa akin, ha?
Sinuntok ni Sally Brown si Lance ng ilang beses sa galit pagkatapos ay bumantong hininga at naglakad palayo. Tiningnan ni Lance ang marahas na lalaki na nakahandusay sa lupa at sinipa siya sa gutter sa tabi niya, iniligtas siya mula sa pagkakahiga sa kalsada at naapektuhan ang paglalakad ng iba. Siyempre, hindi sinabi ni Lance na hindi sinabi ng marahas na lalaki. Mamatay, ngunit hindi maiiwasan ang pinsala, at para sa ganitong uri ng hamak na napakalupit sa mga babae, hindi siya naawa si Lance. Naabutan ni Lance ang ginang, napabuntong hininga si Sally Brown at tinitigan si Lance, gayunpaman, si Sally Brown sa loob ay hindi naman talaga galit kay Lance, bagkus naramdaman, sinadya ni Lance na magalit sa kanya, peke rin siyang galit, kaya ang pakiramdam ay medyo mainit. Ang marahas na lalaking iyon ay hindi nagtagal ay natuklasan ng may pinto at iniulat sa tanggapan ng seguridad. Nagngangalit ang ilang gwardiya mula sa security section, sino ang nakabangga sa kanya. Sinabi ng may pinto, ito ang Don. Oh! Agad na nawala ng boses ang security guard, nakipag-away si Tang Evil, at ang security guard ay hindi nang ahas na magsalita. Ang katanyagan ni Lance ay naging malalim na nakaugat sa puso ng mga tao sa Palanan Middle School, lalo na pagkatapos ng kanyang huling pakikipaglaban kay Rit Ian Zhao, naganap na pinalitan ang katanyagan ni Rit Ian Zhao sa paaralan at naging isang walang awa na karakter na walang nang ahas na guluhin. Gayunpaman, sa unang klase, biglang natuklasan ng lahat na sa campus ng Palanan Middle School, isang estudyante ang gumawa ng post, "Salamat Lance Evil Gang, salamat sa pagligtas sa akin." Ang babaeng gumawa ng post ay ang tinawag na Cherry, na nagkwento ng buong pangyayari. Sa kasamaang palad, agad na inabuso ng isang kaibigan na tinatawag na Love Fairy, walang kahihiyang hukbong dagat, si Lance ang tanga na iyon ay gagawa ng mabuti. Ang tanga ng aso Lance, pumunta sa impyerno. Labis na nanlumo si Cherry, labis niyang naramdaman na si Lance lang ang nagpo-post, ngunit hindi niya inaasahan na tatanungin siya. Nilalaro ni Lance ang kanyang telepono kahit na, nang dalhin ni Daylan ang kanyang telepono kay Lance. Lance, tingnan mo, may tumatawag sa iyo at tumatawag sa iyong stupid dog shit. Galit na sabi ni Daylan. Walang pakialam nang umiti si Lance, pagalitan mo lang, sapat na ang mga taong nagpapagalit sa akin, gayunpaman, walang silbi, nakaupo pa rin ako dito ng maayos. Sinabi ni Daylan, gayunpaman, labis akong nalungkot na makitang may sumasaway sa iyo. Hindi ito sineseryoso ni Lance. Walang magawa si Daylan sa pag-browse sa mga post sa campus. Gayunpaman, nang mag-refresh si Daylan, bigla siyang nakakita ng bagong post. Ito ay isa pang post mula sa kaibigang iyon na tinatawag na Love Immortal, atensyon sa mga estudyante, pinalitan ni Lance ang prestihiyo ni Rit Ian Zhao dahil pinasabog niya si Rit Ian Zhao, at malamang na gustong ay-anod ang kanyang pagkakakilanlan kamakailan, sadyang naghahanap ng taong magpo-post na siya ay isang mabuting tao at gumawa ng maraming kwento, kaya huwag maniwala. Huwag maniwala dito, kung mabuting tao si Don, walang masamang tao sa mundo. Dito, binabati ko si Tang Dombi. Tang Dombi, hindi ka ba magaling, hindi ba ikaw ang numero unong masamang tao, halika, kagatin mo ako. Lance, tingnan mo. Bumantong hininga si Daylan at ipinakita ang post kay Lance. Ito na naman ang taong ito ay may sakit. Sabi ni Daylan. Sumimangot si Lance at tumingin sa post. Sa ilalim ng post na ito, mayroong ilang mga tugon. Sinabi ni Night Hitomi, hindi ka ba talaga natatakot sa gulo kung isumpa mo ang unang kasamaan ng ganito? Sinabi ng Earth Governor, ninakaw ba ni Lance ang babae ng may-ari si Lance na ngayon ang numero unong kontrabida na binata na nanag kay Rit Ian Zhao, pambihira ah. Tismitedet said, labis akong nag-aalala para sa may-ari ng gusali. Ang kaibigan na tinatawag na Love Fairy ay sumagot, takutan siya ng buhok ng manok, nag-post ako ng hindi nagpapakilala, alam niya kung ano ang bola at, lahat ay may lakas ng loob na i-top up ang post na ito, tingnan ni Tang Dombi, gusto kong makita, Tang Dombi kung ano ang reaksyon, anger. Freak out. Ha 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 ha. Tara, kagatin mo ako.
Inakala ng kaibigang tinawag na Love Fairy na hindi mahanap ni Lance ang kanyang tunay na pagkatao, kaya napakatapang niya. Ang post na ito ay talagang kinuha ng maraming mabubuting tao, at sa ika-4 na sesyon sa umaga, mayroon ng higit sa 3,000 mga tugon. Galit na sinabi ni Dylan, Lance, dapat mong gawin ang tungkol dito. Ang kaibigang ito na tinatawag na Love Fairy ay talagang nakakainis, at hindi mo siya sinaktan, buong akala niyang nag-post siya ng hindi nagpapakilala at hindi mahanap, kaya siya ay napakawalang galang sa iyo. Sinadya niyang hayaan ang lahat na itaas ang post para makita mo ito at makita kung kumusta ka. Hindi nikaimik si Lance, nagtagumpay siya, wala talaga akong magagawa, paano ko malalaman kung sino siya sa napakaraming estudyante sa Palanan Middle School. Kalimutan mo na, Dylan, maging mas bukas palad ng puso, ang ganitong uri ng tao ay nangangahas lamang na magulalas, ako, si Lance, ay hindi nag-abala na kumilos laban sa kanya. Pog! Walang magawa si Dylan at nirefresh muli ang kanyang post, na nagpo-post pa rin ang Love Fairy. Sinabi ng Love Fairy, mga kapwa mag-aaral, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo. Kagabi, tinapik ni Lance ang kanyang dibdib at nangako kay Sally Brown na sa pagkakataong ito ay lalampas ako ng 10 segundo, sisirain ko ang tala ng aking buhay. Sa huli, sinabi ni Lance na hindi niya ito magagawa sa ika-6 na segundo. Si Sally Brown ay labis na nabalisa, napakawalang kwenta, hindi kasing husay ng aking ama, hahaha, sabi ng lahat, maganda ba ang kwentong ito? Nang makita ni Dylan ang bagong post na ito, tumindig ang kanyang balahibo sa galit. Lance, kung hindi ka magagalit, kailangan kitang hamakin, pinagalitan ka ng mga tao ng ganito. Ibinigay ni Dylan ang poste kay Lance. Pagkatapos basahin ito, talagang nagalit si Lance. Itong anak na babae, saan ko siya na-provoke, kahit sinisiraan niya ako, sinisiraan niya pa rin si Miss. Galit na galit si Lance sa pagkakataong ito, sinabi talaga ng post na si Sally Brown ay insesto sa kanyang ama, at si Lance ay 6 na segundo lang. Tumawa si Dylan, kalmado ka pa rin ba ngayon? Si Lance ay talagang hindi mapakali, pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang mga baga. Sa orihinal ay hindi pinansin si Lance, isang basura sa pag-post, sa totoo lang ay hindi naglakas loob na umutot, ngunit, ang basurang ito sa paanuman ay sinisiraan siya, sa lawak na hindi niya kayang tiisin. Ang pinakamahalagang bagay ay, hindi ito ang pag-alitan si Lance ng mag-isa, ngunit kahit sina Sally Brown at Kent ay pinagsama-sama kung paano ito titiisin. Agad na nag-login si Lance sa campus sa kanyang telepono at nag-post. Yung tinatawag na Love Fairy, ayaw mo bang tumambay? Sabi ng post ni Lance. Si Lance ay isa ng celebrity sa campus, at ang post ni Lance ay agad na nagdulot ng mga manunood at libu-libong mga tugon ng biglaan. Sabi ng nickname Concert Place, wow, maganda ba ulit ang palabas? 143. Sabi ng Concert Place, wow, magiging maganda na ba ulit? Tanging habol lang kay Jangnan ang nagsabi, grabe talaga ang Love Fairy na iyon, this time bigla akong nakiramay sa First Evil. Lumapit ang idolo at sinabing, matapang talaga ang engkanto ng pag-ibig na iyon, kung ako iyon, hindi ako maglalakas loob na makipagtalo sa unang masamang kabataan kahit na walang nakakaalam tungkol dito sa itaas. Sa sandaling ito, sa klase 32, ang mesa ni Sally Brown ay abala sa pagtulak kay Sally Brown. Para saan? Kakaibang tumingin si Sally sa kanyang mesa, at ibinigay ng kanyang ka-table ang post sa kanyang telepono kay Sally. Nalito si Sally Brown, ngunit, sa ilang sandali, naging asul ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Galit na binabasa ngayon ni Lance ang pag-post, ang Love Fairy na iyon sa harap ng maraming paratang ng mga tao, ngunit mapanuksong sinabi, makikigulo ako sa kanya kung paano tumulo, magkaroon ng lakas ng loob na kagatin ako kahit na dumaan ako. Ang tang-idiot, hindi niya alam na ako yon, pwede ba, I day him very bored. Hahaha. Napaka-arrogant din ng tono ng Love Fairy dahil alam niyang kahit gaano pa siya kaon, sa totoo lang walang nakakaalam kung sino iyon.
Sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng klase, at tila may nangyari sa harap ng klase. Si Daylan ay abala sa pagsasabing, Lance, tila umiiyak si Sally Brown. Ah! Si Lance ay abala sa pagtingin kay Sally Brown, at sigurado, si Sally Brown ay humihikbi sa mesa, ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Nagmadaling tumayo si Lance. Anong problema? Tanong ni Lance. Si Sally Brown ay hindi naglakas loob na tumangala at umiyak lang ng malungkot. Tumingin si Lance sa mesa ni Sally Brown at nagtanong, nabully mo ba siya? Nagulat ang tablemate ni Sally Brown, abala, how dare I? Yes, jeez, dapat alam kong hindi magpakita sa kanya. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni Lance. Nakakita lang ako ng post tungkol sa kanya sa campus at inabot ko sa kanya para basahin, pero naiiyak siya ilang sandali matapos basahin iyon. Naiintindihan na ni Lance ang nangyayari. Galit na si Lance sa bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na babasahin ito ni Sally Brown at iiyak. Sakto namang nagring na ang bell para matapos na ang klase. Naglakad na ang lahat palabas ng classroom. Tanging sina Lance at Sally Brown lamang ang naiwan, kasama si Daylan. Sinabi ni Lance kay Daylan, kumain ka muna, hindi mo na ako kailangang hintayin. Mabuti. Pagkaalis lamang ni Daylan ay itinaas ni Sally Brown ang kanyang ulo, puno ng luha ang kanyang mukha. Miss, pasensya na, lahat ng ito ay dahil ako ang naging sanhi nito. Sabi ni Lance. Pinunasan ni Sally Brown ang kanyang mga luha at sinabing, it's none of your business, it's just that person is so damned. Miss, don't worry, ako na ang bahala sa bagay na ito. Paano mo haharapin, wala kang ideya kung sino siya. Kinuha ni Lance ang kanyang telepono at gumawa ng isa pang post, yung tinatawag na Love Fairy, bibigyan kita ng kalahating oras para tanggalin ang lahat ng post mo na naninira sa akin at mag-post ng paghingi ng tawad, kung hindi, ako, si Lance, ay hindi ka papayagan. Dahan-dahan lang. Pagkatapos mag-post, sinabi ni Lance, sige, miss, sigurado akong tatanggalin kaagad ng taong iyon ang mga post, basta ma-delete ang mga post. Ayos lang, magagalit ka lang sa sarili mo, pero kain na tayo. Manam. Narinig ni Sally Brown ang nakakaaliw na mga salita ni Lance, pakiramdam niya ay lubhang kapaki-pakinabang at mainit. Tanong ni Sally, saan tayo kakain? Karaniwan mong pumupunta kung saan ka pupunta, ngunit sasama ako sa iyo ngayon. Gusto kong pumunta sa cafeteria. Tapos pumunta ka sa cafeteria. Nagpunta sina Lance at Sally Brown sa cafeteria upang kumain. Sa sandaling ito, sa isang fast food restaurant sa labas ng paaralan, isang estudyante ang nag-refresh at nakita ang post ni Lance, at ang batang lalaki na kasama niyang kumakain ay nagsabi, may nasabi na ba si Lance? Sinabi niya sa akin na tanggalin ko ang post ko na sinisiraan siya at mag-post ng paghingi ng tawad o hindi niya ako titigilan, hindi mo masasabing katawa-tawa. Ang lalaking nagsalita ay ang pangalan ng campus ay Love Fairy. Pinayuhan ng batang lalaki na kasama niyang kumakain, nagagalit ang mga tao, dapat mong tanggalin ito ng mabilis at huminto sa naaangkop na oras. That boy a mouthful, bakit ko tatanggalin, sa totoo lang takot nga ako sa kanya, pero online, bakit ako matatakot sa kanya, paglalaroan kita hanggang dulo, hahaha. Pagkatapos sabihin iyon, agad na tumugon ang bata sa post ni Lance, Lance, tatanggalin ko ang post ng mua, hinayaan mong matulog si Sally Brown kasama ko sa loob ng 10 araw at gabi, baka isipin kong tanggalin ang post. Sa cafeteria, kinain ni Sally Brown ang kalahati ng pagkain na nakaramdam ng kaunting gana, kaya kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan kung natanggal ang post sa campus. Sa hitsurang ito, si Sally Brown ay nababalisa, hindi nabura, at nagbanta rin na hahayaan siyang matulog sa kanya, agad na ipinakita ni Sally Brown ang post kay Lance. Si Lance ay nagliliyab na hindi pa nakakita ng ganoong tao na karapat-dapat na bugbugin. Agad na sumagot si Lance, natanggal mo ba ito o hindi? Gusto mo ba talagang makipaglaro sa akin?
Mabilis na bumalik ang isa, mapaglaro sa mommy mo kaysa, Lance, I don't mind playing with your mom, really, I have 100 ways to get your mommy out of bed and there's nothing I can do about it. Ah! Nanginginig si Lance sa galit, kung ang taong ito ang nasa harap niya, hindi siya matatalo ni Lance hanggang sa siya ay maging tae, kukunin ni Lance ang kanyang apelyido. Ang post na ito, syempre, ay agad na nagliyab sa campus. Si Lance, na 2 araw ng tahimik sa campus, ay bumalik sa mga headline ngayon. Kahapon at ngayong umaga, ang pinakamainit na tao sa campus ay si Yuan Liao, ang Sealed Swordsman, at sa halip, walang nagsabi ng kahit ano tungkol kay Lance, ngunit ngayon, muling nag-aapoy si Lance. Sa loob lang ng 1 oras, ang post na ito, umabot na sa 20,000 comments. Ang kaibigan na tinatawag na Love Immortal, na patuloy ding tumugon sa ilang mga mapagmataas na salita sa post, ay nagsabi na mayroon siyang 100 paraan upang gawing masama si Lance sa campus, at si Lance, gayunpaman, ay walang magawa tungkol dito. Oo, talagang walang magawa si Lance. Sa unang klase ng hapon, nagpatunog ang paaralan ng isang anunsyo, Hey, hey, ang mga estudyante na ang pangalan ng campus ay Love Fairy, ay hinihiling na tanggalin kaagad ang kanilang mga post, salamat sa iyong pakikipagtulungan. Ang taong nagbo-broadcast ng anunsyo ay ang direktor ng pagtuturo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto, nakita muli ng lahat ang post mula sa taong nagngangalang Love Fairy, talagang pinakiusapan ko ang direktor na mag-broadcast, walang hiya talaga si Lance Dombey, sabi ko sa iyo, sa campus, mayroon akong 100 paraan upang gawin. Hindi niya ito nakikita, ngayon ay nakikita mo na. Sa kasamaang palad, hindi ko na lang tatanggalin, Lance Dombey, asar sa iyo, halika, kagatin mo ako, itapon mo ako sa gusali. Ang buong campus ay nanunood ng mga biro ni Lance, hindi inaasahan na ang lalaking bumugbog sa lahat ng Rit Ian Zhao sa katotohanan ay magiging walang magawa. Wala sa mood si Lance sa buong hapon, nakatingin sa campus kung saan mayabang pa ring tumutugon sa iba ang Love Fairy na iyon. Sa ikatlong klase ng hapon, nagkaroon ng brainstorming si Lance sa kanyang isipan. Isang tao ang naisip ni Lance. Matalino na tao. Naisip ni Lance ang maliit na dilag na isang hacker, hindi ba ito isang hacker, marahil ay mahahanap niya ang kaibigang tinatawag na Love Fairy. Tuwang-tuwa si Lance kaya agad siyang nag-login sa Ek at nakita ang maliit na kagandahang hacker na iyon. 144 sa. Narito ako, isang pagkatalo, sa wakas ay pinapansin mo na ako. Natuwa ang munting hacker beauty. Tawagin mo akong Lance. Wow! Yan ba ang tunay mong pangalan? Ang ganda, tapos tatawagan kitang Kuya Lance, ano kailangan mo ng tulong ko? Oo, pumunta ka sa forum ng White Cloud High School ng campus at tulungan mo akong maghanap ng lalaki na ang pangalan ay Love Fairy. Okay, maliit na bagay sa isang dulo. Si Lance ay nasa sabik, siya ay nagpipigil buong hapon, at sa wakas ay nakapagpalabas na siya ng kaunting singaw. Ang asong iyon, kung hindi siya basta-basta iligtas ni Lance, susundin niya ang kanyang apelyido, iniisip na hindi niya mahanap ang kanyang tunay na tao, sa itaas ng namamatay sa paninirang puri at pang-aabuso sa kanya, agad na ipapaalam sa kanya ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng pagiging self-made. Pagkatapos ng halos 5 minuto, nagpadala ng mensahe ang maliit na hacker beauty. Kuya Lance, natagpuan siya, ang kanyang tunay na pangalan ay Yao Xiaoyan, siya ay nasa Senior 2 Class 15, ang kanyang numero ng telepono ay X. Fuck! Tumayo si Lance at agad na pumunta sa Senior 2 School Building. Si Daylan ay abala sa paghabol sa kanya at nagtanong, Lance, ano ang ginagawa mo? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Brutalize ang asong iyon. Alam mo kung sino siya. Alam na yan. Pupunta rin ako. Sumigaw si Daylan. Sa sandaling ito, sa Senior 2 Class 15,
ang estudyanteng nagngangalang Yao Xiaoyan ay naglalaro sa kanyang telepono na nakayuko, at sinabi ng kanyang tablemate, Xiaoyan, malapit na itong matapos, nag-aalala ako kung magpapatuloy ka sa ganito, paano kung nalaman niyang ikaw yun? Sumimangot si Yao Xiaoyan, Che, hindi ako nakikilala, nakahanap siya ng buhok ng ibon, nakikibahagi ako sa pakikipaglaro sa kanya hanggang sa dulo. Sa sandaling ito, dumating si Lance sa Senior 2 Class 15. Gayunpaman, nasa klase ang guro. Bang! Sinipa ni Lance ang pinto. Nagulat ang guro na nasa klase, at nang makita niyang si Lance iyon, nawala ang galit niya at nagtanong, Tanggang, anong ginagawa mo? At nang makita ni Yao Xiaoyan si Lance na paparating sa kanyang klase, natarante siya at nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso, at ang kanyang kamay na nagpo-post ay nanginginig ng hindi sinasadya. Tumayo si Lance sa podium at sumigaw, Yao Xiaoyan, tumayo ka para sa akin. Biglang napatingin ang lahat sa estudyanteng tinatawag na Yao Xiaoyan. Sa sandaling marinig ni Yao Xiaoyan si Lance na sumigaw ng kanyang pangalan, ang kanyang ihi ay biglang lumabas at kumalat sa kanyang pondiya, at ang kanyang katawan ay hindi mapigilan ang panginginig. Natagpuan ni Lance si Yao Xiaoyan ng sabay-sabay ayon sa mga mata ng lahat. Tumingin si Lance kay Yao Xiaoyan, nag-aapoy ang kanyang puso, kaya itong batang ito ang sinisiraan siya. Lumapit si Lance kay Yao Xiaoyan. Ah! Napasigaw si Yao Xiaoyan sa takot, sa sandaling ito, gusto na niyang mamatay, tumingin pa siya sa guro at sumigaw, Guro, iligtas mo ako, Guro, iligtas mo ako. Gayunpaman, hindi gumalaw ang gurong iyon, ang kabilang partido ay si Lance, ayaw niyang mamatay para pigilan si Lance. Hinawakan ng malaking kamay ni Lance ang buhok ni Yao Xiaoyan at kinaladkad siya palabas ng kanyang upuan. Si Daylan ay abala sa pagkuha ng kanyang mobile phone para mag-film. Kinaladkad ni Lance si Yao Xiaoyan sa gilid ng podium. Sumigaw si Yao Xiaoyan, huwag oo, Kuya Lance huwag Ang guro na nakatayo sa gilid ng podium ay abala sa pagbulong, Lance ikaw ay nasa hustong gulang na, halos 2 pangungusap ng edukasyon ay sapat na. Galit na pinandilatan ni Lance ang gurong iyon at umungol, naniniwala ka bang ibababa kita sa hagdan? Nagulat ang gurong iyon, at abala sa pagsasabing, wala akong sinabi, magpatuloy kayo, mga mag-aaral, ituloy natin ang aralin at magpanggap na walang nangyari. Pagkatapos, kinuha ng gurong iyon ang tisa at agad na nagpatuloy sa aralin. Hinawakan ni Lance ang buhok ni Yao Xiaoyan at hinampas ito ng kaliwat kanan. Sampal-sampal. Si Lance mismo ay hindi na maalala kung ilang sampal ang kanyang sinampal, at nang huminto siya, ang magkabilang gilid ng mukha ni Yao Xiaoyan ay ganap na namamaga sa ulo ng baboy, at ang kanyang mga ngipin ay nalaglag. Sa wakas, hinawakan ni Lance ang kanyang braso at pinaikot ito, nabasag ito at nabali. Napasigaw si Yao Xiaoyan sa sakit habang sumisigaw, Kuya Lance, nagkamali ako, patawarin mo ako, Kuya Lance, hindi na ako mangangahas na gawin ulit yun, wow, Kuya Lance, pakibypass ako, wow. Tinapakan ni Lance ang kanyang ulo at sinabing, sa loob ng 3 minuto, pupuntahan ko ang iyong post ng paghingi ng tawad, at sa isang saloobin na kas-iya siya sa akin, kung hindi, manunood ka. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo. Woo! Tumakbo si Yao Xiaoyan pabalik sa kanyang upuan dahil sa sakit, iniabot ang kanyang telepono sa kanyang mesa, at umiyak, bilasan mo, tulungan mo akong gumawa ng post ng paghingi ng tawad. Dahil nabali ang kanyang kanang braso. Napabuntong hininga ang mesa ni Yao Xiaoyan at agad na ginamit ang telepono ni Yao Xiaoyan para gumawa ng post ng paghingi ng tawad, pasensya na, Kuya Lance, nagkamali ako. Pagkatapos i-edit ang post, nagtanong ang parehong table, okay lang ba ito? Si Yao Xiaoyan ay sumigaw at umungal. No, not sincere enough, magbabasa ako, magsusulat ka. Paumanhin, Kuya Lance, pasensya na, Sally Brown, nagkamali ako si Yao Xiaoyan ay isang puta. Ako ay mura, ako ay walang hiya, hindi ako tao, ako ay isang hayop, ako ay isang asong babae, ako ay isang pagong.
Ang parehong mesa ay abala sa pagsimangot, Xiaoyan, hindi na kailangang maging malupit. Umiyak si Yao Xiaoyan, hindi sapat na malupit. Ako ay isang asong babae, ako ang iyong apo, mangyaring itaas ang iyong mga kamay at iligtas ako. Ang parehong talahan na yan ay natapos na i-edit ang post na ito para sa kanya ng salita para sa salita, at pagkatapos ay agad itong ipinadala. Nakita ni Yao Xiaoyan ang post na ipinadala, ang kanyang katawan ay lumuwag lamang, nakaupo sa lupa at umiiyak, talagang natakot siya, kaya't pinagalitan niya ang kanyang sarili ng labis. Iyon ay, nag-aalala siya na si Lance ay hindi nasisiyahan. Lance, naisip niya ngayon ang kanyang hitsura ng isang panginginig. Bumalik si Lance sa silid-aralan at kinuha ang kanyang telepono, na ipadala na ang post. Natawa si Daylan, ang astig, ang asong ito. Tingnan mo kung gaano kayabang dati, makita kang totoong tao, bago ka gumawa ng anuman para mabasa ang iyong pantalon, hahaha. Sabi ni Lance, ibigay mo sa akin ang video na kakakuha mo lang. Mabuti. Ipinakita ni Lance ang video kay Sally Brown. Miss, satisfied ka na ba this time? Matapos basahin ito, napakagaan din ng loob ni Sally Brown, at tumingin kay Lance na may maamong mga mata at sinabing, salamat. Sige, buti na lang gamaan ang loob mo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng maraming pasabog na post sa campus, na lahat ay mga video pati na rin ang mga larawan ng brutal na pambubugbog na natanggap ni Yao Xiaoyan. Ang bawat tao'y may malamig na panunuya, nasaan ang mayabang na diwata ng pag-ibig noon, matagal nang sinabi, napakahigpit niya, magiging isang malaking bagay. Sa sandaling ito sa London City, isang bahay, Yuan Liao mukha ay namamaga pa rin, kagabi sa pamamagitan ng isang pagkatalo Dark Warrior pinalo 2 slaps, pamamaga sa ngayon ay hindi pa bumaba. Si Yuan Liao ay palaging may apoy sa kanyang puso, gusto niyang tumulong sa pulisya na arestuhin ang Dark Warrior, kahit man lang magkaroon ng ilang sparring session sa Dark Warrior, para magkaroon siya ng kaunting mukha sa paaralan. Bilang resulta, ang masamang Dark Warrior, binagsakan ng 2 daliri ang kanyang espada at sinampal siya ng 2 beses, sinabi sa publiko na dapat siyang umuwi at kumain ng mas maraming gatas bago bumalik. Ang insidenteng ito ay naging katatawanan ng buong lungsod ng London, nagdudulot din ng kahihiyan sa kanyang mga magulang. 145. Hindi lang siya bad mood ngayon, pati parents niya bad mood din. Fuck! Galit na saway ni Yuan. Sa oras na ito, dumating ang isa sa mga mabalahibong anak ni Yuan Liao. Ang pangalan niya ay Wu Gangjia, siya ay isang dod na nakatira sa hindi kalayuan, ang ama ni Wu Gangjia ay ang bulugad din ni Feng Yuntang. Yuan, kumusta ka na? Naglakad si Wu Gangjia papasok sa bahay ni Yuan Liao, nakita ko lang ang isang matabang lalaki na may namamaga ang mukha na nakaupo sa loob. Sabay sigaw ni Wu Gangjia. Bakit sa bahay ng kaibigan ko? Nang tumangala si Yuan Liao at nakitang hindi man lang siya nakilala ni Wu Gangjia, nag-apoy siya at itinaas ang kanyang paa at sinipa si Wu Gangjia, nagmumura habang sinasabi niya, sisipain kita hanggang sa mamatay ka. Walang pakialam, hindi mo man lang ako kilala. Gayunpaman, hindi inaasahan na biglang mag-spray si Wu Gangjia. Anti-pervert spray. Namilog ang mga mata ni Yuan Liao, at napasigaw siya sa sakit. Hindi alam ni Wu Gangjia ang martial arts, at nang makita ang matabang lalaking ito, talagang naglakas loob siyang salakayin siya, at itinaas ang isang sipa at sinipa ang pandiya ni Yuan Liao. Muling tumili si Yuan Liao. Sa oras na ito, lumabas ang ina ni Yuan Liao. Wu Gangjia, anong ginagawa mo? Tita, sinubukan akong hampasin ng taong grasa na ito. Anong matabang bata o hindi mataba, anak ko siya. Kailan ka pa nagkaroon ng extra bastard anak? Alam ba ito ni Uncle Liao? How dare you lead it to your home? Pangunahan ka siya si Yuan Liao. Si Wu Gangjia ay abala sa pagsilip ng malapitan, at talagang kamukha niya si Yuan Liao. Gar Yuan, ikaw talaga Paano ka naging ganito?
Pinunasan ni Yuan Liao ang kanyang mga mata ng tubig at pagkatapos ay pinandilatan si Wu Gangjia. Si Wu Gangjia ay abala sa paghingi ng tawad at ang ina ni Yuan Liao ay abala sa pagsisikap na akitin siya, kaya si Wu Gangjia ay hindi nabugbog ni Yuan Liao. Yuan, I'm sorry. Hindi ko talaga alam na ikaw pala, bakit ganito ang mukha mo? Bumantong hininga ang nanay ni Yuan Liao. Kagabi, 2 beses akong nasample ng pagkatalo ng Dark Warrior. Noong mga oras na iyon, medyo namamaga lang ang mukha ko, pero hindi ko inaasahan na pagkabalik ko, mas lalong lumalim ang mukha ko. Namamaga, at ngayon namamaga ang buong mukha ko na parang bola. Sinabi ni Wu Gangjia, "Tita, pasensya na, hindi ko sinasadyang patulan si Yuan." Ayos lang, hindi mo rin sinasadya, sino ba ang nagpabukol sa mukha ni Yuan ng ganito? Nga pala, ano ang naspray mo kay Yuan? Tanong ng ina ni Yuan Liao. Inilabas ni Wu Gangjia ang spray at sinabing, "Anti-pervert spray, bestseller ito sa commissary ng school namin, maraming babae sa school ang gumagamit nito, bumili din ako ng bote in passing para masaya, hindi ko inaasahan na ganun pala." Magiging kapaki-pakinabang talaga. Nang marinig ni Yuan Liao na sinabi niya na may gamit ito, bigla niyang pinandilatan si Wu Gangjia. Anti-pervert spray. Isang bestseller. Nagdududang sabi ng ina ni Yuan Liao. Oo, ito ay isang kailangang-kailangan na bagay na espesyal na ginamit para pigilan si Lance na pumunta sa banyo ng mga babae. Lance, dapat mong malaman, ito ang numero 1 kontrabida sa Palanan Middle School. Binugbog pa niya si Rit Ianzhao 2 araw na ang nakalipas. Ngayon, si Rit Ianzhao ay walang kahit anong momentum sa paaralan. Pakiramdam ko ay nasasakal ako para kay Rit Ian. Si Wu Gangjia at Rit Ianzhao ay pamilyar din sa isa't isa, itinuturing na mga kaibigan na lumaki ng magkasama, dahil ang ama ni Rit Ianzhao, na ama ni Yuan Kanang Kamay, ay parehong mula sa Windy Cloud Hall. Bumantong hininga ang ina ni Yuan Liao, narinig ko rin ang tungkol sa taong ito. Lance, sige, mag-usap kayo, magluluto ako, si Quentin Zhao at ilang iba pa ay pupunta sa bahay para sa hapunan ngayong gabi. Dito. Nang magkasamang pumasok si Rit Ianzhao at ang kanyang ama, si Quentin Zhao, at ang ama ni Yuan Liao, si Liao Buffalo, at ilang iba pang lalaki. Nakita ni Rit Ianzhao si Yuan Liao, na ang mukha ay namamaga na parang bola, halos hindi na napigilan ang kanyang pagtawa. Hayaan kang magpanggap kaysa makuha ang pagkatalo ng Dark Warrior, ngayon alam na ito kaysa sa pagkukunwari ay hindi. Nakita ni Rit Ianzhao si Yuan Liao na ganito ang hitsura, sa loob ay napakasaya, dahil kadalasan si Yuan Liao sa harap nila ay napakahigpit. Yuan, okay ka lang ba? Pumunta ako para makita ka, heck the bit of Dark Warrior, hindi pa tapos si Rit Ianzhao sa kanya, pero binugbog kanya ng ganito. Sabi ni Rit Ianzhao kay Yuan Liao. Ngumuso si Yuan Liao, okay, huwag kang magpakunwari dito. Ngumiti si Rit Ianzhao at tumingin kay Wu Gangjia, nakangiti, Wu Gangjia, napakabilis mong nakarating. Sinabi ni Wu Gangjia, pumunta ako bago matapos ang klase, gusto kong hanapin si Yuan para pag-usapan ang isang bagay, isa sa mga nakababatang kapatid ko, ay binugbog. Tanong ni Rit Ianzhao, sino ang binugbog? Mahahanap mo ako para dito, ako man lang ang unang baliw, makakatulong pa ako sa kaunting tulong na ito. Umiling si Wu Gangjia, hindi mo kasi ako matutulungan, kaya gusto kong pumunta kay Yuan, hindi ko akalain na si Yuan na mismo ang magiging miserable, nahihiya akong banggitin. Sumimangot si Yuan Liao, ano ang direktang sasabihin? Bagamat natalo siya ng isang pagkatalo, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang lakas. Sinabi ni Rit Ianzhao, Wu Gangjia, kilala mo si Yuan, hindi siya normal na lumalaban, kaya mas mabuting hanapin mo ako. Ngumiti si Wu Gangjia, kaninang umaga ang isa sa aking maliliit na kapatid, si Bo Ji ay binugbog ni Lance. Rit Ian, hindi ko hinahanap ang iyong tulong, ngunit hindi mo talaga ako matutulungan, ikaw mismo ang nabugbog ni Lance. Si Rit Ianzhao ay hindi komportable at galit. Kaya, kailangan kong hanapin si Goan.
Nakaramdam ng kaunting pinsala sa mukha si Rit Ian Zhao at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, naaalala si Lance ng napakalungkot. Si Yuan Liao ay nasa masamang mood ngayon, at ngayon, nang marinig ang pangalan ni Lance, ang kanyang puso ay mabangis. Lance. Oo, Guan? Binugbog ni Lance ang isa sa mga nakababatang kapatid ko ng walang dahilan. Ang momentum ni Lance sa paaralan ngayon, sigurado akong alam mo ang tungkol dito, ito lang ang mundo niya. Kahit si Ritian ay nilinis niya, natatakot ako na walang makakapagparusa sa kanya maliban sa iyo. Sinabi ni Ritian Zhao, sa kasamaang palad, walang pakialam si Guan na kumilos laban sa isang taong kasing baba ni Lance. Tumingin si Yuan Liao kay Ritian Zhao, na ikuyom ang magkabilang kamao at sinabing, Mali, wala akong mapaglabasan ng galit, at sa mukha na nawala sa akin kagabi, natatakot ako na sa paaralan, ang reputasyon ko bilang silang swordsman ay napailing. Sa tamang panahon, kailangan ko ng pagpatay para bigyan ng babala ang unggoy, para maibalik ang prestihiyo ko sa paaralan. At si Lance, na pinakamainit na karakter sa paaralan sa mga araw na ito, ay tamang-tama para sa akin na hampasin. Tuwang-tuwang sinabi ni Wu Gangjie, Great, Yuan, napakahusay na handa kang gawin ito. Nanlamig ang mukha ni Yuan Liao at nagutos, Wu Gangjie, pumunta sa campus at gumawa ng post para sa akin. Sabihin sa lahat na sa susunod na Lunes, lilinisin ko si Lance, at matatapos na ang mga kaakit-akit na araw ni Lance sa paaralan. Okay, pero bakit kailangan mo pang mag-post? Hindi ba sa kanya iyon in advance? Paano kung malaman niya at sadyang iwasan ka? Naguguluhan si Wu Gangjie. Ngumuso si Yuan Liao, ano ang alam mo, ito ang tinatawag na momentum building. Tinatanggal ko na ngayon ang aking prestihiyo, at kailangan ko ng isang malaking kaganapan upang maibalik ang aking prestihiyo. Sa kasamaang palad, tinatalo ko ang una at pangalawang lugar ng mga ekspertong henyo. Hindi ko talaga kaya, silang dalawa ay sadyang perwisyo sa lakas. Kaya, makakalaban ko lang si Lance, na naging pinakasikat sa paaralan kamakailan. Ay mas malaki pa kaysa sa huling beses na nakipagduel si Rit Ian Zhao sa kanya, pagkatapos ay maibabalik ko rin ang aking prestihiyo sa paaralan. 146. Well, trust me, this area is my strong suit. Sabi ni Wu Gangjie sabay kabog ng dibdib. Agad na binuksan ni Wu Gangjie ang campus at nakita kaagad ang isang post na may mahigit 30,000 na tugon, at nang buksan niya ito ang parehong post kung saan brutal na binugbog ni Lance si Yao Xiaoyan. Yuan, tingnan mo, si Lance ay naging headline na naman sa campus ngayon, ito ay isang video ng kanyang brutal na pambubugbog sa isang estudyante ngayong hapon. Naklik ito ni Yuan Liao na bumukas, sigurado, si Lance ay mapagpanggap, kinaladkad niya palabas ang estudyanteng tinatawag na Yao Xiaoyan, hinawakan siya sa buhok. Umungol si Yuan Liao, Lance? Oo nga, napakagaling niyang magpanggap, sa kasamaang palad, matatapos na ang kanyang magagandang araw. Tumayo si Rit Ian Zhao sa gilid ng walang sinasabi, ngunit lubos niyang inabangan ang araw na ito sa susunod na linggo. Sa sandaling ito, 4 o 5 matatanda, kabilang ang ama ni Yuan, ang ama ni Rit Ian Zhao, at ang ama ni Wu Gangjie, ay nag-uusap ng isang mahalagang bagay sa kabilang panig ng sala. Ang ama ni Yuan Liao, si Shelton Liao, ay nagsabi, nakita ninyong lahat, ang aking anak, si Jiayuan, kung gaano kalaki ang mukha niya ngayon, talagang nagsisisi ako na hindi ako pumunta sa eksena kagabi upang tumulong sa pulisya. Si Shelton Liao, bilang pangatlong hallmaster ng Fangyun Hall, natural na hindi mababawasan ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, sa bahay ni Ken. Sa damuhan sa likod ng bilya, tinuturuan ni Lance si Dalen kung paano magsanay ng martial arts, at si Sally Brown ay nakaupo sa tabi niya, nanunood gamit ang kanyang mga hasang na interesado. Tandaan ang URL. Konsyo 8. Net. Dapat tuwid ang mga binti, tuwid ang baywang. Malakas na sinabi ni Lance kay Dalen na ang noo ay patuloy na pinagpapawisan. Sige, magpahinga ka na. Sabi ni Lance.
Sa sandaling iyon, agad na dinala ni Sally Brown ang isang tasa ng tsaa kay Lance. Miss, ang sarap mong dalhan ako ng tsaa. Ngumiti si Lance hihihi. Ikaw ang aking personal na bodyguard, mahalaga ako sa iyo tulad ng pag-aalaga ko sa aking mga nasasakupan, kaya't huwag mong isipin ito sa maling paraan. Sabi ni Sally Brown na medyo namula sa kanyang magandang mukha at pagkatapos na natiling nakatingin sa gilid. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Kent na tumatawa at nakangiti, nang makita ang kanyang anak na babae na nasa ganoong magandang kalagayan, pakiramdam niya ay medyo payapa sa loob. Matapos unti-unting dumilim ang kalangitan, pinuna ni Lance si Daylan na umuwi. Si Lance ay naligo, pagkatapos ay bumaba para kumain ng hapunan. Sa hapagkainan, nagtanong si Kent, Lance, ano ang gagawin mo bukas, sa katapusan ng linggo pagkatapos bukas? Umiling si Lance, hindi ko alam, hindi ko pa napag-iisipan, mayroon bang anumang ayos si Uncle Ken? Sa katunayan, si Lance ay may kaayusan sa loob niya, ngunit hindi pa niya ito napagpasyahan. Si Lance dahil nangako siyang pagalingin si Sally Brown, palagi siyang nagsisikap na malaman kung may kailangan siya. Sinabi ni Ken, bukas, kung okay ka, samahan mo ako sa London City Enterprise Summit, lahat ng may-ari ng ilang malalaking negosyo sa London City at iba pa. Mabuti. Tumango si Lance. Nang makita ni Sally Brown na umalis si Lance, abala rin siya sa pagsasabing, pupunta rin ako. Tumawa si Ken, maaari mo silang makilala kung gusto mo. Tanong ni Lance, para saan ang corporate summit? It's just a networking banquet for various entrepreneurs, bosses, famous people, and so on in London City. It's kind of a very big event. Mabuti. Tila naintindihan ni Lance kung bakit siya inimbitahan ni Kent, dahil ang lugar na iyon ay puno ng mga negosyante at mga boss, at hindi maiiwasang magkaroon ng kompetisyon sa pag-akyat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance. Isang sulyap ay nagpakita na ito ay mula kay Daylan. Agad itong kinuha ni Lance. Hoy, Daylan, anong meron? Nakauwi ka na ba? Kadadating lang, Lance, may malaking nangyari, bilasan mo. Anong malaking bagay ang nangyari? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Sa sandaling marinig ito ni Kent at Sally Brown, kinakabahan din silang tumingin kay Lance. Sinabi ni Daylan, pumunta ka sa campus at tingnan mo, sige, ibababa ko na ang tawag at maliligo. Oh! Pagkababa ng telepono, si Kent ay abala sa pagtatanong, Lance, ano ang malaking bagay? Natarante rin si Lance, hindi ko maintindihan, sinabi sa akin ni Daylan na pumunta ako sa campus para makita ko ito. Agad na kinuha ni Sally Brown ang telepono sa kanyang mesa at pumasok sa campus. Agad na nahadjap ng mata niya ang isang post. Binasa ito ni Sally Brown, mga kapwa mag-aaral, ako si silang swordsman na si Yuan, may ipinapahayag ako, sa susunod na Lunes, ibibitin ko si Lance, pakisabi sa mga estudyanteng nakakakita nito na sabihin sa isa't isa na sabihin kay Lance na maging handa. Para bitihin ko. Napakaikli ng nilalaman ng post, isang pangungusap lang ito, ngunit abot langit ang post. Ito ay aktwal na umabot ng higit sa 40,000 komento, sa walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na si Palanan High School, ang ikatlong pinakamalakas na eksperto sa henyo, na kilala bilang silang swordsman, Yuan, ay bibitayin si Lance sa susunod na Lunes. Ang forum ay sumabog. Sinabi ni Playnima, ano ang nangyayari? Bakit biglang ibinalita ng feudal na eskrimador na bibitayin niya si Lance sa susunod na Lunes? Iniisip ng inertia na nagsasabing, posible bang masyadong mahigpit ang Don upang maging sanhi ng kawalang kasiyahan ng feudal na eskrimador? Sabi ng tanga, suportahan ang silang swordsman at bitayin si Lance. Sinabi ni Ebat Ian, ipaglaban mo, labanan mo, gusto kong panoorin ang saya. Sumunod na sinabi ni Heaven, si Lance ay papatayin, tatayo bilang patunay, silang God Swordsman, bagamat siya ay sinampal ng 2 beses sa isang pagkatalo, ngunit hindi si Lance ang may kukumpara sa kanya.
Hindi na magaan na insenso ng lamok ang nagsabi, ang pagkakakilanlan ni Yuan Liao, paglalaroan hanggang mamatay si Lance. Tiningnan ni Kent si Lance na kinakabahan. Lance, bakit nangyayari ito, bakit ka binugbog ni Yuan A? Nasaktan mo ba siya kung saan? Kinabahan din si Sally Brown tungkol kay Lance. Si Lance, gayunpaman, ay may isang uri ng galit sa loob sa sandaling ito, bakit ang lahat ay nagustuhang pukawin siya, at ngayon dinala pa niya ang mga bagay sa paaralan sa kanyang tahanan, labis na hindi nagustuhan ito ni Lance. Tito Ken, huwag kang mag-alala, ayos lang. Sinabi ni Ken, paano ako hindi mag-aalala, na si Yuan Liao, kahit nakilala ko siya ay anak ng ikatlong master ng Wind Cloud Hall, si Shelton Liao. Bukod pa, itong Yuan Liao ay isa ng kapansin-pansin figure sa paaralan. Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na si Yuan ang anak ng pangatlong Hallmaster ng Wind Cloud Hall, medyo background iyon. Galit na galit si Lance, wala akong pakialam kung kaninong anak siya, walang silbi na maging anak ng Hari ng Langit. Sinabi ni Sally Brown, kung gayon, ano ngayon? Mukhang hindi mo siya nasaktan, hindi ba, kaya bakit bigla mong ibinalita na ikaw ay nabitin? Nang marinig ni Lance ang salitang nakabitin, labis itong nagalit, talagang naglakas loob na gamitin ang salitang nakabitin sa kanya. Lance A. Hoff? Sino ang nagbitay na? Hindi pa tiyak? Miss huwag mag-alala, well, kumain, huwag pakialam sa mga umut-o na ito. Si Sally Brown bagamat sinabi niyang may tiwala siya kay Lance, ngunit hindi maiwasang mag-alala ang kanyang puso, paano kung hindi matalo ni Lance si Yuan Liao? Kung tutusin, si Yuan Liao ay isang sealed swordsman at, sa White Cloud High School, hindi ito isang ilusyon na pangalan, na sinabi ni Yuan Liao kagabi nang harapin niya ang pagkatalo ng Dark Warrior. 148. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Lance at naghanda para manood ng TV. Sa sandaling iyon, sumigaw si Sally Brown, Lance, halika sa aking silid. Para saan? Magpaganda ng mga klase. Nanlumo si Lance. Walang make-up. Tumanggi si Lance, naiinip na siya sa paaralan sa maghapon, ngunit bumabalik pa rin siya sa gabi upang ayusin ang mga klase, may sakit. Sally Brown grievously pouted, Lance ay hindi nakinig sa kanyang mga salita, biglang isang maliit na nalulumbay, mula sa side reaction Lance puso hindi ang kanyang posisyon, ang isang tao sullenly bumalik sa silid. Pagkalipas lamang ng 10:30 nang humiga si Lance upang magpahinga. Matapos mahiga, inilabas ni Lance ang kanyang mobile phone para maglaro. Sa mundong ito, dahan-dahan ding natutong matulog si Lance bago humiga sa kama para maglaro ng mobile phone. Binuksan ni Lance ang campus, na post ni Yuan, ang bilang ng mga komento ay diretso hanggang 60,000. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yuan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang taong pangalawang lugar sa Genius Master List ng Palanan High School. Ang taong ito na pangalawang pwesto sa Genius Master List ay tinawag na Fang Shu, at nabalitaan ko na siya ay personal na alagad ng isang dalubhasa. Si Yuan Liao ay hindi katugma sa Fang Shu na ito, kung hindi ay gusto ni Yuan Liao na pumalit sa kanyang lugar sa rangkang. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayunpaman, biglang tinawagan ni Fang Shu si Yuan Liao, na nagulat at biglang sumagot. Hoy, Fang Shu? Bakit bigla mo akong tinawag? Tandaan mo wala tayong ganoong kagandang relasyon, di ba? Sabi ni Yuan Liao na itong si Fang Shu na ito ay hindi madalas makita sa paaralan dahil tutok siya sa martial arts at pagbabasa. Hindi na niya pinagtutuunan ng pansin ang mga pagsusulit, kaya madalas na lumiliban si Fang Shu sa paaralan. Napabuntong hininga si Fang Shu, Yuan Liao, kahit na hindi ako madalas sa paaralan, kahit papaano ay estudyante ako ng Palanan High School at madalas kong sinusunod ang mga gawain ng Palanan High School. Nakita ko ang iyong mga post sa campus, at nakikipaglaro ka sa mga bulok na taong ito tulad ni Lance, sa tingin mo ba nakakatawa? Ngumuso si Yuan Liao, tinawag mo ako partikular para sabihin ito. Masyado kang may hawak. Sinabi ni Fang Shu, Yuan Liao,
Noong una ay nagkaroon ako ng kaunting paggalang sa iyo, pagkatapos ng lahat, ikaw ay White Cloud High School, listahan ng mga eksperto sa henyo, ikatlo lamang pagkatapos ko, tinatrato kita bilang isang taong kapantay ko, pero hindi ko akalain na napakababa mo pala na nasangkot ka sa mga bulok na tao sa school na yung tulad ng mga masasamang baliw na yan, yung image mo, agad na nahila pababa, sabay pinaramdam din sa akin na yung image ko din, hinaila pababa ng ikaw. Hahaha, Fang Shu? Kung wala ng iba, ibababa ko na ang tawag. Sa wakas ay sinabi ni Fang Shu, Yuan Liao, huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw mismo ay binugbog ng Dark Warrior, gusto mo lang ilabas ang iyong galit kay Lance at makamit ang iyong pagpapanumbalak ng iyong prestihiyo sa paaralan, tandaan, mula sa sandaling ito, naging basura ka na sa puso ko, tulad ng stream ni Lance Rit Ian Zhao. Sabi ni Fang Shu at ibinaba ang tawag. Yuan Liao cursed at the phone, bless you, strength stronger than me is great if it were someone else, lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan, sipain kita hanggang mamatay. Gayunpaman, kung gusto talaga nilang lumaban, hindi sila kalaban ni Fang Shu. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Yuan Liao na bitayin si Lance sa susunod na Lunes, dahil kailangan niyang ibalik ang kanyang prestihiyo sa mata ng lahat ng mga estudyante sa paaralan sa pamamagitan ng pagbibigti kay Lance. Ay sinampal sa ulo ng baboy ng 2 beses sa pamamagitan ng isang pagkatalo ng Dark Warrior. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, umalis si Kent sa kanyang tahanan kasama sina Sally Brown at Lance at nagtungo sa lugar ng London City Summit. Ang lugar kung saan ginanap ang summit ay sa isang 5-star hotel, at ito ay nasa tabi din ng London Lake, kung saan maraming cruise ship at maraming nakabikini na dilag na nakatambay sa kanila. Ang pakiramdam ng isang engranding sea and sky feast ay talagang napaka-engrandi. Sa pasukan ng hotel, mayroong isang sign-in table, at pagkatapos mag-sign in ni Kent Brown, pinangunahan niya sina Lance at Sally Brown papasok sa hotel. Isang malaking hilera ng masasarap na pagkain ang inilagay doon sa loob ng hotel, at maraming mga wine server ang naglalakad na may dalang mga tray ng alak upang ihain ito sa mga dignitaryo doon. Sinabi ni Kent kay Lance, Lance, lahat ng pagkain dito, maaari mong kunin ang kahit anong gusto mong kainin sa iyong sarili, at maaari mo ring inumin kung gusto mo. Mabuti. Pupunta muna ako dyan para kamustahin, gagawin nyo ni Younger ang gusto nyo. Tito Kent, mauna ka na. Nakita ni Kent ang kanyang kakilala at abala sa paglalakad patungo sa kanyang kakilala. Nang makita ni Sally Brown ang cake sa mesa, agad siyang nagkaroon ng gana, at abala sa pagkuha ng 2 plastic na plato at paghiwa din para kay Lance. Here! Inabot ito ni Sally Brown kay Lance. Hindi ako mahilig kumain ng mga ganito. Naputol na, gusto mo bang bawiin ko? Pinandilatan ni Sally Brown si Lance. Tumawa si Lance at kinuha ang plato. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa pintuan, tumangala si Lance at isa sa kanila ay si Rit Ian Zhao. Nakita ni Rit Ian Zhao si Lance at natigilan. Nagtanong ang isang lalaki na naglakad sa harap ni Rit Ian Zhao, Rit Ian, ano, may nakilala kang kaibigan? Napabuntong hininga si Rit Ian Zhao, friend fucking friend, no? Mas katulad nito ang kaaway, kaibigan. Ang Wugang Jie sa likod ni Rit Ian Zhao ay nagsabi, Uncle Liao, siya si Lance. Ang taong iyon na tinawag na Uncle Liao ay ang ama ni Yuan Liao, si Shelton Liao, na, bilang isang miyembro ng London City Fangyuntang Influence, natural na hindi magagawa kung wala sila para sa isang summit event tulad ngayon. Sa hindi inaasahan, sa sandaling siya ay pagpasok niya sa pinto, bumangga siya sa maalamat na si Lance. Yoho! Ikaw ang maalamat na si Lance, ang numero 1 masamang kabataan ng katanyagan ng White Cloud High School. Tumingin si Shelton Liao kay Lance na may balbas at mukha na puno ng mga banter na ekspresyon. Walang pakialam na tanong ni Lance, hindi ako nangangahas, sino ang iyong kamahalan? Sa likod ni Rit Ian Zhao, umungal si Wugang Jia, hindi mo rin kilala si Tio Liao, bagay na hindi nagmulat ng iyong mga mata. Lance trailed off? Hindi naman kasi siya kilalang figure, para saan ko siya kilala?
Nagalit si Shen Liao sa loob nang marinig niyang sinabi ni Lance na hindi siya kilalang tao, isang school bully din ang naglakas loob na baliwalain siya ng ganoon, kahit maging number 1 ka sa paaralan, pagdating mo sa lipunan, ikaw. Mga basura pa rin. Hindi ako sigurado kung ang iyong Panginoon ay nakakapagsalita ng kasing tawgi mo kapag nakita niya ako, sabi ni Shen Liao. Lance, mayroon ka talagang momentum ng isang bisyo na binata. Sinusundan mo si Kent Brown, tama, Kent Brown, ha, isang hamak na negosyante. Nakatayo sa likod ni Lance, medyo natatakot, nahulaan kaagad ni Sally Brown na ang taong ito ay si Liao Buffalo, ang pangatlong master ng Windcloud Hall, isa sa tatlong pangunahing irregular na puwersa. Sa sandaling ito, si Kent, na nakikipag-usap sa isang kaibigan mula sa mundo ng negosyo, ay itinoon ang kanyang mga mata sa pasukan at nakita sina Lance at Shen Liao na nakatayong magkasama bilang isang grupo ng mga tao. Si Kent ay abala sa paglalakad papunta sa kanyang kaibigan na nag-chat sa kanya. Sinabi ni Kent, "Hello, Senior Liao." Ang kaibigan na dumating kay Kent ay abala rin sa pagbati kay Liao Buffalo. "Hello, Senior Liao, marami na akong narinig tungkol sa iyo, ako si Chi Yunshan, ang CEO ng Heng Yuan Company." 149. Hindi tiningnan ni Shen Liao ang tinaguriang matandang boss na si Heng Yuan na si Chi Yunshan, sa kanilang mga mata, kahit sinong matandang amo ay mas mababa ang antas. Tumingin si Shen Liao kay Kent Brown. Nakaramdam si Kent ng bahagyang banta sa loob. Sinabi ni Liao Buffalo, "Ikaw si Kent, ang general manager ng Changliu Group." Ngumiti si Kent at tumango, "Oo, hindi ko inaasahan na makikilala ako ni Senior Liao, sana alagaan ako ni Senior Liao." "Bahala ka, hehe, syempre ako ang bahala sa'yo, pero itong bodyguard na kinuha mo ay parang kulang sa paningin." Ano ba ang sinabi niya? Sabay talikod ni Liao Buffalo at tinanong ang nasa likod niya. Si Wu Gangjie sa likod niya ay abala sa pagsasabing, "Tito Liao, sinabi niya lang na hindi ka kilalang tao, hindi ka niya kilala." Si Kent ay abala sa pagsasabing, "Senior Liao, bagamat si Lance ang bodyguard na kinuha ko, lahat sila ay mga bata pa, kaya't huwag kang makisama sa kanya." Bumantong hininga si Shen Liao. "Sige, hindi angkop ang okasyon ngayon para sa akin na magkaroon ng pangkalahatang kaalaman tungkol sa kanya. Disiplinahin mong mabuti ang iyong mga bodyguard sa hinaharap, kung hindi, madali kang masangkot sa gulo." Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Shen Liao, ngunit may isa pang lalaki na umakbay, ang ama ni Rit Ian Zhao, si Quentin Zhao. Si Kent Brown at ang iba pang mga boss ay abala rin sa pagbati, "Hello, hello, Zhao." Tumingin si Quentin Zhao kay Lance at sinabing, "Ako ang ama ni Rit Ian Zhao, Lance, muntik mo nang patayin ang anak ko noong araw na iyon, anak, tatandaan ko ito." Agad na bumantong hininga si Sally Brown at sinabing, "Hindi, si Rit Ian Zhao ang unang nagtangkang patayin si Lance gamit ang isang kutsilyo." Sabi ni Lance, "Paano kung naaalala mo, huwag mong isipin na makapangyarihan ka." May iba pang gustong sabihin si Lance, abala si Kent sa pag-abala sa kanya, tumatawa, "Zhao, lahat sila ay mga bata, naglalaro sa paligid. Sa paaralan, Zhao, dapat kang maging mas responsable." Ngumuso si Quentin Zhao, "Kent, ipinapayo ko sa iyo na kumilos ka." Nagsimula na si Lance na akitin ang atensyon ng Fangyun Hall, "Mag-ingat sa pagsunog ng iyong sarili." Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Quentin Zhao. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang estudyante, lahat sila ay mga kagalang-galang na tao. Ang labis na pagkakabuhol kay Lance ay makakasira din ng kanilang imahe, kaya hindi na nagsalita pa si Quentin Zhao. Tumingin si Rit Ian Zhao kay Lance at sinabing, "Lance, tapos na ang iyong magagandang araw sa paaralan." "Yeah!" Iniwan ni Lance ang kanyang bibig sa paghamak. Ang nasa tabi ni Rit Ian Zhao, si Wu Gangjie, ay nagsabi, "Lance, hindi mo malalaman, hindi ba? Sa susunod na Lunes, ang Siling Sword Warrior, si Yuan, ay ibibitin ka." "Hahaha, what a hanging, bakit hindi mo siya nakikita dito ngayon? Hayaan mo siyang pumunta at bitayin ako ngayon." Sabi ni Lance.
Sinabi ni Wu Gangjia, hindi nararapat na narito si Gowan ngayon, naglakas loob ka lang na magsalita dahil wala siya rito, kung talagang nakatayo siya rito. Baka naiihi ka sa buong red carpet ng hotel. Sinabi ni Lance, wala ka bang numero ng telepono niya? Halika, tawagan siya ngayon at sabihin sa kanya na halika na bitayin mo ako, maglakas loob ka ba? Napabuntong hininga si Wu Gangjia, labanan mo lang. Gayunpaman, pinigilan siya ni Rit Ianzhao, napabuntong hininga si Rit Ianzhao, sige, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya, tingnan natin kung tumatawa pa siya sa susunod na linggo. Ibinaba ni Wu Gangjia ang kanyang telepono at naglakad palayo na may kasamang ugong kay Lance. May dahilan kung bakit hindi dumating si Yuan Liao ngayon, 2 beses na sinampal si Yuan Liao ng pagkatalo ng Dark Warrior, namamaga pa rin ang mukha niya na parang bola, paano siya maglalakas loob na magpakita sa pagkakataong ito, mapapahiya si Liao Buffalo, kaya tapat na nanatili si Yuan Liao sa bahay. Pagkaalis ni Rit Ianzhao at Wu Gangjia, sinabi ni Wu Gangjia, bakit hindi mo ako hayaang tawagan si Yuan? Hindi mo ba nakikita na napakayabang ng batang si Lance? Ayaw kong marinig ni Yuan ang ganoong kangas na pananalita mula kay Lance. Ngumuso si Rit Ianzhao. Paano kung malaman ni Gowan at hindi na siya makapagpigil at talagang sumugod dito para bugbugin si Lance? Si Yuan ay namamaga pa rin na parang bola, hinayaan mong magwala si Tio Liao sa harap ng napakaraming malalaking tao, panalo pa rin si Tio Liao, hindi kita alagaan. Hindi ko naisip na mapupunta ang aspetong ito, mukhang impulsive talaga ako. Pero hindi bale, sa susunod na Lunes, tiyak na ibibitin ni Yuan si Lance noon, kaya paano kung maghintay pa ako ng 2 araw? Sinabi ni Kent, Lance, ang grupong iyon ng mga tao ngayon ay ang mga tao mula sa kapangyarihan ng Fang Yun Hall, mas mabuting huwag masaktan ng kaunti. Tito Kent, sa susunod na linggo bubugbugin ako ni Yuan Liao, sa tingin mo, may posibilidad pa bang hindi sila masaktan? Maliban na lang kung hayaan ko siyang bitayin ako, pero sa tingin mo, posible ba iyon? Kaya, humanda ka na masaktan. Sila. Hindi alam ni Kent Brown kung ano ang sasabihin at sa sobrang takot ay maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Si Kent Brown ay bumalik sa pakikipag-chat sa iba pang mga boss, habang sina Lance at Sally Brown ay parehong kumakain ng kanilang pagkain. Sinabi ni Lance, bakit hindi mo ako pinag-uusapan ngayon? Ano ang sinasabi mo? Dati, lagi mong sinasabi na hindi ako qualified na bodyguard, lagi akong nanggugulo sa tatay mo, ngayon sasali ako sa Big Power na Windy Hall at madadami ang tatay mo sa panganib. Muli, bakit hindi ka umimik? Sinabi ni Sally Brown, naniniwala ako sa iyo, bukod pa, kung ano ang darating ay darating, hindi tulad ng ikaw ang nagkusa na guluhin sila, ito ay mga tao na gustong guluhin ka sa unang lugar, ano man ang mangyari, basta habang nasa tabi kita, wala akong kinakatakutan. Pagkasabi ni Sally Brown, naramdaman ni Sally Brown na nag-init ang mukha niya, crap, hindi ba't medyo malabo? Gayunpaman, malinaw na hindi ganoon ang iniisip ni Lance. Sa lalong madaling panahon, pagdating sa parami ng parami, nakita ni Lance ang maraming pamilyar na figure mula sa paaralan, tulad ng ilang masasamang kabataan at iba pa. Pare, lahat ay dumating kasama ang kanilang mga pamilya. Lance. Sa oras na ito, isang magandang figure ang lumitaw sa harap ni Lance, tumingin si Lance, ito ay si Leslie. Halos 1 linggo siyang hindi nakita ni Lance. Leslie Smith. Lance. Tiningnan ni Leslie si Lance na may napakapang-akit na tingin, kasama ang kanyang magandang katawan at malaanghel na mukha, kung saan makakalaban ang isang ordinaryong tao. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang sapatos ng isang babae na matagal nang nasa sapatos ng isang babae. Sa kasamaang palad kung saan si Lance ay kailangang paalalahanan ni Sally Brown, ang Leslie Smith na akitin ang mga batang lalaki ay ayos pa rin, ang pang-aakit kay Lance ay halatang hindi sapat ang pagsasanay. May problema. Walang pakialam na tanong ni Lance, ang kanyang boses ay nagpapakita ng kaunting lakas sa loob.
Bumalik ang boss, at bumalik sa normal ang mga mata ni Leslie, nakangiti, Lance, nandito ka rin. Sa loob ng puso ni Leslie, gayunpaman, siya ay namangha, ang aking pamamaraan sa pagphoneng ay walang kahit na katiting na epekto kay Lance, ang lalaking ito ay talagang hindi ganoon kadaling kunin. Ang dahilan kung bakit ilang araw na hindi nakita si Leslie ay dahil bumalik siya sa punong tanggapan ng pamilya. Noong huling beses na natanggap ni Leslie ang utos ng kanyang ama na kunin si Lance at sa wakas ay akitin siya sa pagpirma sa deed of sale ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Leslie na hindi madali para kay Lance na magtagumpay at kailangan niyang itaas ang kanyang level, kaya bumalik siya sa punong tanggapan ng kanyang pamilya at pinag-aralan ang charming. Dati ay lubos siyang umaasa sa kagandahan, ngunit kagandahan hindi gumagana para sa bawat lalaki, ngunit ngayong natutunan na niya ang sining ng kaakit-akit, ang kanyang buong alindog ay tumaas ng higit sa isang antas kumpara sa dati. Binalak ng Leslie na pumasok sa paaralan sa susunod na linggo at simulan ang kaakit-akit na Lance, ngunit hindi niya inaasahan na makakasama niya si Lance dito, kaya agad niyang ginayuma si Lance, at bilang resulta, hindi man lang naakit si Lance sa kanyang alindog. Hindi, gusto kong subukang muli. Nag-aatubili na sinubukang muli ni Leslie. Sinabi ni Leslie, Lance, gusto kita. Pagkatapos sabihin iyon, muling hinarap ni Leslie si Lance, naglalabas ng napakalakas na hangin ng alindog sa buong katawan niya, na ginagawang tila hindi mapaglabanan na sambahin siya ng mga lalaki. Si Lance ay biglang nabigla nang marinig niyang sinabi ni Leslie na gusto niya siya, at pagkatapos ay tiningnan ang magandang mundo ni Leslie, at hindi na makapaghintay na yakapin siya sa pangkalahatan at makawala. Evaluation, ang Leslie ay talagang napakaganda, hindi mahalaga ang katawan at mukha ay hindi nagkakamali. Bangulong si Lance, gusto mo talaga ako. Walang humpay na tumango si Leslie, manamham. Isang mahiyain, walang hanggan, mapagmahal na babae. Si Sally Brown ay hindi na makatingin, naramdaman din niya na si Leslie ay masyadong kaakit-akit, si Lance ay tila may kaunting maling tibok ng puso at paghinga. Si Sally Brown ay abala sa pagkurot kay Lance sa kanyang likuran, ang kanyang puso ay sumumpa, Lance, masama kang tao, hindi ako papayag na magkaroon ka ng nararamdaman para kay Leslie. Sa oras na ito, puminahon si Lance, kinilabutan ang kanyang puso, nakakaakit pala si Leslie, halos tamaan lang siya ng alindog ni Leslie. Si Lance na nagising, malinaw na ang kanyang utak, wala na ang kanyang tibok ng puso. Bumilis, ang kanyang paghinga ay maayos din, lamang, ang mga mata ay ang unang sentido, ang pagtingin kay Leslie ay nararamdaman pa rin na siya ay maganda. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang Leslie ay maganda sa kanyang sarili, kaya't ang kanyang kaakit-akit na pamamaraan ay napakaganda. Makapangyarihan, kung ang isang pangit na babae ay maaaring mangakit, kapag ang kabilang partido ay gising at ang kanyang mga mata ay tumingin sa pangit, agad niyang isisiwalat ito. Ngunit si Leslie ay hindi, dahil siya ay maganda sa kanyang sariling karapatan, kaya kahit na siya ay gising, siya ay agad na malinlang sa pangalawang pagkakataon. Ang panloob na lakas ni Lance ay umakyat sa kanyang isipan, na nagpapahintulot sa kanya na magising ng buo. Natuwa na si Leslie, oo, hindi talaga kayang pigilan ni Lance ang aking alindog, hindi ko inaasahan na gagana ito sa pangalawang pagkakataon na inihagis ko ito, ibabad ko na siya. Dahan-dahang naglakad si Leslie patungo kay Lance, ang mga labi ni Leslie, mapula at mamasa-masa, sobrang nakakaakit, tulad ng isang pulang mansanas, hindi mapigilan ng isang tao na kagatin ito. Gayunpaman, naisip ni Leslie na malapit na siyang magtagumpay, biglang sinabi ni Lance, tapos ka na bang magpatawa? Gusto mo bang sipin ko ang iyong asno? Ah! Natigilan si Leslie Smith. Leslie Smith, iligtas mo. Lance, I really like you, can't you just give me a chance? At saka, saan ba ako hindi sapat para sa iyo, ang kalagayan ng pamilya ko, mas maganda ang lahat kaysa kay Sally Brown. Natigilan si Lance at lumapit ang kanyang bibig sa tenga ni Leslie para magsabi ng isang bagay. Namutla ang mukha ni Leslie at galit na sinabi, Lance, walang hiya ka.
Pagkatapos sabihin iyon, bumantong hininga si Leslie at naglakad palayo. Nagtanong si Sally Brown, ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Ayaw sabihin ni Lance kay Sally Brown. Dapat sabihin sa akin, ibinulong mo ba sa kanyang tainga na gusto mo siyang imbitahan para sa isang silid o kung ano? Bakit ka pa niya tatawaging walang hiya? Si Sally Brown ay mukhang binabasag niya ang kaserola hanggang sa dulo. Miss, huwag ka na masyadong ma-curious, okay? Hindi, gusto ko lang malaman na ikaw ang aking personal na bodyguard at ako ay nominal na superior mo. Miss, kung gusto mo talagang malaman, I'll have no choice but to tell you. Di ba sinabi lang ni Leslie na ang kondisyon niya, everything is better than you? So, I told her, ang itim mong fungus din ba higit sa pink fungus ng ibang tao? Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Sally Brown kay Lance na nagtataka. No way, hindi mo pa rin alam pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo bang ipaliwanag ko ito sa iyo? Pawis na pawis si Lance, napakalinis niya para malaman ng isang crossdresser, ngunit alam ng ginang. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung ano ang ibig sabihin nito, kailangan mong magpaliwanag. Miss, Tere na talaga. Ang hindi magandang sabihin. I don't care, you must say mean. Miss, huwag mo akong sisihin kung ganoon. Pumunta ang bibig ni Lance sa tainga ni Sally Brown at ipinaliwanag ang kahulugan ng dalawang salita. Ah! Biglang namula si Sally Brown. Ikaw, napakawalandiya mo. Namula si Sally Brown at itinuro si Lance, pinahiya siya hanggang sa mamatay. Miss, you are very unreasonable, halata naman na gusto mo akong magpaliwanag. Bumantong hininga si Sally Brown at pinandilatan si Lance, na parang nahihiya siya. Hahaha. Harumph ni Lance at tumawa. Huminahon si Sally Brown at medyo masaya pa rin sa loob dahil at least nagustuhan ni Lance ang kanyang pudor. Ikaw, paano mo malalaman na itim si Leslie? Talaga bang mayroon ka niyan? Nahihiya si Sally Brown at nagtanong. Miss, huwag mo akong pagbintangan ng mali. Kung gayon paano mo nalaman na siya ay itim? Sabi ni Lance, sa totoo lang, nanghuhula lang ako, kung itim o pink ang Leslie, who knows? Oh, kung gayon paano mo nalaman na ako ay pink. Napayuko si Sally Brown sa hiya at sinabi. Humalaklak si Lance, Miss, your eyes clean, kung ito ay itim, hindi ako maniniwala dito hanggang sa mamatay. At saka, noong gabing iyon, nagpalit ka ng damit na hubot-hubad, isang casual na tingin ay maiintindihan ito. Ikaw. Naalala ni Sally Brown ang araw na iyon at tinapakan ang kanyang paa sa galit. Si Lance ay abala, sige, huwag mo nang pag-usapan ang ganitong uri ng paksa, miss, kailangan mong ihinto ang pagnanasa, kaya't huwag mo nang isipin ang aspetong ito. Sino ang nag-iisip tungkol dito, ha? Huwag kang pansinin. Pinandilatan ni Sally Brown si Lance at tinungo ang entrance ng hotel, nang makita niya ang isang taong kilala niya, si Wendy. Naglakad pabalik si Leslie sa isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang kanyang ama, si Leon Smith. Kumusta, Leslie? Tanong ni Leon Smith. Tay, sabi ko sa iyo, itong Lance ay hindi madaling pakitunguhan, ginawa ko lang siyang alindog, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo ito. Ngunit ngumiti si Leon Smith, ito ay nagpapakita na siya ay may ilang mga kasanayan, kung mas malaki ang mga kasanayan, mas magugustuhan siya ng ating pamilya. Leslie, ikaw ang bahala, kung talagang hindi mo magagawa, hayaan ang iyong Panginoon na gawin ito. Ito. Hindi na kailangan, hindi pa ito umabot sa puntong iyon. Medyo kumpiyansa pa rin si Leslie sa loob, ngayon lang niya nagawang halos malito si Lance, si Leslie mismo ay isang magandang babae, ang pagpapatupad ng kaakit-akit na pamamaraan ay mas katulad ng isang tigre. Sister Wendy, andito ka na. Nang makita ni Sally Brown sina Wendy at Lunmeng at ang iba pa na paparating, agad siyang tumakbo.
Ang mga taong sumama kay Wendy, bukod kay Lunmeng, mayroon ding isang medyo may edad na lalaki na ama ni Wendy, na tinatawag na Wendell Meng. Tito Meng, Lolo Meng. Si Sally Brown ay abala rin sa pagbati kay Wendell Meng at Lunmeng ng magalang. Tumawa si Wendell Meng, "Sally, gaano ka nakatagal dito? Kaka-rating lang din namin kanina." Lumapit din si Lance. Nang makita ni Lunmeng si Lance, lumakad siya ng nakangiti. Naturally, narinig din ni Wendell Meng ang tungkol kay Lance at malaki rin ang paggalang niya sa mga kasanayang medikal ni Lance, at agad na napunta ang kanyang mga mata kay Lance. Babatiin na sana ni Wendell Meng si Lance, ngunit si Lunmeng ang unang nagsabi, "Brother Tang, nandito ka rin." 150. "Nandito ako kay Uncle Kent." "Meng, bakit ka nandito? Hindi ka naman business owner, so bakit ka nandito?" sabi ni Lance. Tumawa si Lunmeng, "Bagaman hindi ako ang boss, kilalang figure ako sa Chinese medicine world Kahit na sa antas na iyon mayroon kang lakas ng loob na magsalita ng napakalakas." "Hahaha, Kuya Tang, bago ka lumitaw, ako ang number 2 sa medical community ng London City. Sabihin mo sa akin kung kwalipikado akong dumalo sa summit ngayon." Hindi pinansin ni Lunmeng na sabihin ni Lance na masama siya. Dahil ang kanyang mga kasanayang medikal ay tunay na walang halaga sa harap ni Lance. Talaga? Kung gayon sino ang numero 1 tao? Tanong ni Lance. Si Wendell Meng, na nakatayo sa tabi ni Mr. Meng, ay ngumiti, syempre si Suyang iyon na kilala bilang London Wonder Doctor. Sinabi ni Mr. Meng, syempre, malayo pa rin si Suyang kay Brother Lance. Sa sandaling ito, isang malamig na singhot ang nagmula sa pintuan, sino ang umutot saan? Tumingin si Lance at ang iba pa sa pintuan, nakita lamang ang isang matandang lalaki na halos kasing edad ni Lunmeng na pumasok, at tila puno ng sama ng loob nang marinig niya ang mga salita ni Wendy. "Wendy, ang problema? Narinig niya kami? Siya ang pinakasikat na Chinese medicine master sa London, Suyang, at ang Chaoyang Hospital ay binuksan ng kanyang anak, si Su Pingrong. Napakahigpit ng kompetisyon sa Bright Hospital ng aking ama na siyang dalawang pinakamalaking pribadong ospital sa London." "Oh. Lance O. Bright Hospital at Chaoyang Hospital, ay ang dalawang pinakatanyag na pribadong ospital sa lugar, ang bukas at nakatagong kompetisyon ay malamang na hindi maiiwasan." Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nang makita ni Lunmeng si Suyang na paparating, tumawa siya at sinabing, "Old Su, long time no see, you're in good spirit." Ngumuso si Suyang, "Sino ang sinasabi mong mas mababa sa kanino? Sinasabi mo ba na hindi ako kasing galing na manggagamot tulad mo?" Inisip na lang ni Suyang na sinasabi ni Lunmeng na hindi siya kasing galing ng doktor gaya ni Lunmeng. Tumawa si Lunmeng, "Sulaw, wala akong mood makipagtalo sa iyo kung sino ang mas magaling sa medisina, ikaw ang numero 1 sikat na doktor sa London City." Si Wendy, na nakatayo sa tabi ni Lance, ngunit iniwang nakabuka ang kanyang bibig, "Ano ang numero 1 sikat na doktor? Hype up, ang aking lolo ay walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, ayaw lang mag-isip." Nang marinig ni Lance ang mga salita ni Wendy, tila naintindihan niya ng kaunti, "Ang pamilya Meng at ang pamilyang Su, natatakot ako na hindi maganda ang relasyon." Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang batang lalaki sa pintuan, nakilala siya ni Lance, ito ay si Su Yuhao, isa sa 5 baliw ng Palanan High School. Nakita ni Su Yuhao si Lance at natigilan. "Bakit ka nandito?" Kumunat ang noo ni Su Yuhao kay Lance. "Bakit hindi ako makakapunta dito?" sabi ni Lance. Sina Lunmeng at Suyang, na nakatingin sa isa't isa sa lahat ng direksyon, ay hindi maiwasang tumingin din kina Lance at Su Yuhao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Suyang ay abala sa pagtatanong, "Yuhao, kilala mo ba siya?" Sinabi ni Su Yuhao, "Tatay, siya ang no. Isa na masamang binata mula sa Palanan High School, si Lance." "Ah." Nagulat ang ama ni Su Yuhao, ang pangalan ni Lance, narinig na niya mula sa kanyang anak,
ngunit hindi pa siya nakakita ng totoong tao, hindi niya inaasahan na makakita ng totoong tao sa unang pagkakataon ngayon. Ang ama ni Suyuhaw ay tila labis na hinamak si Lance, at sabay nguso, kaya ang kasumpas-sumpa na numero 1 masamang kabataan ng Palanan High School ay ikaw. Tumingin si Lance sa ama ni Suyuhaw na may pop sa gilid ng kanyang bibig at hindi nagsalita. Tiningnan ni Suyang si Lance ng ilang beses at sinabing, "Binata, noong huling beses na binugbog ang apo ko sa paaralan, ikaw ang may gawa nito, tama ba?" Diretso na tumango si Lance at sinabing, "Ako mismo." Mula sa pananaw ng kabilang partido, napaka-arrogant ng tono ng boses para kay Lance na sabihing eksakto na narito ako ng direkta. Oo nga. Tumalon ang kilay ng ama ni Suyuhaw at sinabi sa isang nagbabantang tono, "Lance, lahat ng tao ay may bottom line, kahit na ikaw ay isang mag-aaral at kumikilos ng walang ingat sa paaralan, dapat mong tandaan, mangyaring mag-isip ng 2 beses bago gawin ang anumang bagay at tingnan. Kung kaya mong i-provoke siya." Hahaha, maliit na lungsod ng London, mayroon bang taong hindi ko kayang i-provoke? Sabi ni Lance. Ikaw. Medyo kinilig ang ama ni Suyuhaw sa mayabang na salita ni Lance. Nakita ni Suyuhaw na ang kanyang ama ay nagdurusa sa galit ni Lance, nalungkot siya at galit na sinabi kay Lance, "Lance, mangyaring magpakita ng paggalang sa aking ama, huwag kang lumapit sa akin kung mayroon kang sasabihin." Sinabi ni Lance, "Ang iyong ama ay hindi isang malaking tao, hindi isang kamag-anak, bakit ko siya igagalang, kung saan lumapit ako sa iyo, ha, Suyuhaw, sigurado ka bang kaya mo ito? Bakit hindi mo at ako ay magtakda up ng 1 oras sa susunod na linggo at magkaroon ng solo fight?" Naalala ni Suyuhaw ang kalupitan ni Lance, ang kanyang katawan ay nanginginig, kahit si Rit Ianzhao ay hindi maaaring makipaglaro kay Lance, siya, mas mabuting iligtas ito. Medyo wimpy ang dila ni Suyuhaw at sinabing, "Ikaw, hindi ka masyadong mayabang, sa susunod na linggo haharapin ka ni Yuan Liao." Malamig na tumawa si Suyang, tumingin kay Lunmeng at sinabing, "Meng, ang malasot lang walang pinag-aralan na brat na ito ay parang mababaw ang relasyon sa iyo, Meng Lao, nakakagulat talaga ako na makikipag-hangout ka sa ganoong tao, hindi nakakagulat na ang iyong mga kasanayang medikal ay bumabalik sa nakalipas na ilang taon." Tumawa si Lunmeng, "To tell the truth, si Lance ay isang nakalimutan kong kaibigan." Nagsalita si Suyang sa napakakasuklam-suklam na tono na may kasamang nguso, "Sa tingin ko ay may Alzheimer ka, tera na." Ayaw nang makipag-usap pa ni Suyang sa pamilya Lunmeng at pumasok sa kailaliman ng hotel. Sumigaw si Lance, "Suyuhaw, may appointment ka ba sa susunod na linggo?" Natarante si Suyuhaw at binilisan ang kanyang lakad, nagmumura sa kanyang puso, "I-date mo ang iyong kapatid na babae, na nanliligaw sa iyo." Ang ama ni Suyuhaw ay hindi nasiyahan sa pagganap ng kanyang anak, at pagkatapos na maglakad palayo, siya ay umungol, "Yuhaw, masyado mo kaming binaigo, ikaw at siya ay parehong mga estudyante ng Palanan Middle School, bakit ka dapat umarte na parang ikaw ay sobrang takot sa kanya?" Nanlumo si Suyuhaw, "Tay, hindi naman sa natatakot ako sa kanya, talagang napakawalang awa ni Lance, ang numero 1 kontrabida ng Palanan Middle School, kahit si Kuya Ritian ay hindi kayang makipaglaro sa kanya, how dare I, gusto lang daw niya akong yayain next week, medyo natatakot akong pumasok ngayon." Pa! Hinampas ng ama ni Suyuhaw ang likod ng ulo ni Suyuhaw at galit na sinabi, "Iyon lang ang mayroon ka, bago ko sabihin sa iyo na panatilihing mababa ang profile sa paaralan at gumawa ng mas kaunting gulo, baliw ka hanggang sa puntong hindi bumalik, ngunit ngayon kapag gusto kong mabaliw ka, kumilos ka bilang isang wimp. Ang iyong pagganap ay nagpapawala sa ating lahat, ano ba si Lance, kaya paano kung siya ang numero 1 masamang binata, gaano man siya kasama, estudyante pa lang tayo lahat tayo, hindi naman mas malala ang family background mo sa kanya, bakit ka matatakot sa kanya?" Nilakasan ni Suyuhaw ang kanyang loob at sinabing, mukhang medyo makatwiran, "Sige, susubukan ko at tingnan kung magalit ako sa harap ni Lance." Tumingin si Lunmeng sa pamilya So na lumayo at huminga ng malalim. Sinabi ni Wendell Meng, "Tay, kalimutan mo na,
ang aming pamilya Meng, at ang pamilyang So ay ganito na lang habang buhay. Sinabi ni Lun Meng kay Lance, Brother Tang, ang apo ni Suyang na iyon, na tinatawag na Su Wat Yuhao, ay may sama ng loob sa iyo sa paaralan. Tumawa si Lance, nabugbog ko na siya dati. Tumawa ng walang salita si Lun Meng at sinabing, ang pamilyang Su, lahat sila ay medyo makitid ang pag-iisip, mas mabuting magkaroon ng mas kaunting pakikipag-ugnayan sa kanila sa hinaharap. Forget what they doing, keep on doing.